Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay April 14, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay bakit may exorcism? At ang topic po natin is exorcism at ang scripture po natin ngayong araw ay Mark Chapter 1, verse 23 to 27, sabi po dito, Just then a man in their synagogue who was supposed possessed by an impure spirit cried out, What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. And be quiet, said Jesus drearily. Come out of him. The impure spirits took the man beyond and come out of him with a shriek. The people were all so amazed that they asked each other, What is this? A new teaching? And what authority he even gives order to impure spirit and they obey him. At sa teaching number 1 po natin, sabi dito, ay basahin po muna natin yung concept ng exorcism. So, yung exorcism po is the act of driving out an evil spirit through a spoken command, often done in the name of the authority, Jesus Christ. In Scripture, exorcism affirm Christ's power over the spiritual realm and the victory of God's kingdom over darkness. Unlike magical rituals or superstition, biblical exorcism is rooted in truth, prayer, and divine authority, not human effort. Christ's followers are called not to fear demonic forces, but to live in the freedom Christ secured. And yung teaching number 1 po natin is Jesus casted out demons. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos ay inalis po lahat ng demon at casted po out of demons. And teaching number 2, Jesus gave His disciple authority to do the same. Sabi naman po dito na yung ating Panginoong Diyos po, ating Panginoong Hesukristo is binigay niya po yung disciples authority na para po pag may nasapian pa ulit na exorcism at madali na mapaalis ito ng ibang mga disciples niya na matulungan yung mga taong nasasapian at tinuruan niya ito ng mga salita na gagamitin para sila naman yung magpatuloy na sila yung makapagpaalis naman ng mga mga evil spirit. And sabi po dito, Jesus gave His authority to do the same. And teaching number 3, Jesus' disciples exorcised in Jesus' name. Sabi naman po dito ng ating Panginoong Diyos ay tinuruan niyo po yung mga disciples niya na ma-exorcise in Jesus' name. Sa pagsabi ng Jesus' name is makaalis na po itong mga evil spirit dahil takot sila sa ating Panginoong Diyos. And application number 1, repel the enemy through prayer and fasting. Sabi naman po dito na apply po lang sa sarili natin na kapag po tayo ay lagi nag-pray, lagi nag-fasting at nagbabasa ng mga Bible verse is hindi po tayo marerefel ng ating mga enemies. And application number 2, recognize that Christ has already won the battle. Sabi naman po dito na makikita natin sa pag-alis pa lang agad ng mga evil spirit, paggawa ng exorcism, na paalis na ating Panginoong Diyos ang evil spirit, makikita na natin o marirecognize din natin ng ating Panginoong Jesucristo ay ang pinakamalakas sa lahat na napaalis niya agad or siya ang nanalo agad sa battle with Satanas and Jesus. And application number 3, rejoice that you belong to Jesus Christ. Sabi naman po dito na apply po na sa sarili natin na magsaya tayo that
we are belong to our Jesus Christ na sobrang lakas and sobrang powerful. And din lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.